Hello mga ka-farmer, good day. Kumusta na kayo dyan? Laban lang tayo sa pagpa-farming at sa pag-aalaga ng ating mga baboy. At kung bago pa kayo sa aking channel ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para update kayo ka-farmer sa ating i-upload pa ng mga video. Ngayon mga ka-farmer, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba tayo makaiwas sa sakit ng baboy na ASF, kasi talamak na ngayon dito sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang sakit ng ASF. Ano ba talaga ang sakit na ASF sa ating mga baboy? Ang sintomas ng African Swine Fever mga ka-farmer ay unang-unang sintomas pag matamaan ang ating mga alaga ng African Swine Fever ay unang-una hindi maganang kumain, hindi nakakain ang ating mga alaga, at saka may ubo at mahirapan sila huminga. Yan ang pangalawang sintomas ng ASF ka-farmer. Ang pangatlo ay yung bigla na lang namatay. Hindi natin alam kung anong nangyari, bakit biglang namatay. Wala mang iniindang sakitok, pero parang bigla na lang namatay siya. Yan, sign din yan ng ASF. At pang-apat mga ka-farmer ay yung kanyang kulay ng balat ay pumula, at yung kanyang mga mata ay pumula din. Yan ang palatandaan niya na tamaan na tayo ng ASF. At saka yung pagsusuka at pagtatae, yan ang palatandaan na ang baboy ay isang infected na sa ASF. At saka yung napakataas ng lagnat na kahit anong gamot ang ating ituturo ay walang bisa, walang epekto. Yan, affected na yan sa African Swine Fever. Kung ang baboy nyo o isa o dalawa, kung marami kayong baboy sa inyong kulungan o isa o dalawa ang natamaan, dapat i-reincarnate nyo na yan o ilipat nyo ng ibang kulungan o ilabas nyo ng kulungan para hindi makahawa sa iba. So ngayon mga ka-farmer ay pag-usapan natin kung ano ba ang ating mga precautionary measures na gagawin para makaiwas tayo sa sakit na ASF. Unang-una mga ka-farmer ay kung ano ba ang ating gagawin para tayo ay makaiwas sa sakit na ASF ay yung prevention. Yung tinatawag nila nga prevention. Ano ba yung ibig sabihin ng prevention? Halimbawa, sa ating area ay kung sino-sino lang ang pumapasok, wala tayong prevention, kasi yung sakit na ASF mga ka-farmer, hindi yan airborne, may carrier talaga yan, either hayop or tao ang nagdala dyan na posibleng dumapo kung sino ang malapitan niya. Yan ang sakit na ASF. I-prevent natin mga ka-farmer yung ating mga kulungan na dapat nakabakod talaga yan. Hindi magpapasok ng basta-basta, para nang sa ganun tayo lang talaga na may-ari ang makapasok. Nang sa ganun ay posibleng makaiwas tayo sa sakit na ASF. Pangalawa is yung biosecurity. Yung biosecurity mga ka-farmer ay yung mga tao na pumapasok, hindi man natin mapigilan na mayroong pumasok talaga, o kita mismo pasok tayo sa ating kulungan, bibigyan tayo ng pagkain, make sure na maglalagay tayo ng yung disinfectant
na mag ikuha natin sa ating pot wash. Katulad din yan kasi ng COVID eh. Maglagay tayo ng pot disinfectant mga ka-farmer para yung natatapakan natin kung saan man tayo tumungo, pag tungo na rin natin sa ating kulungan ay madadala natin yung mga yung mga alikabok o ano ba yung madadala natin doon. Dapat talaga may pot disinfectant tayong ilalagay sa ating mga kulungan. At ang pangatlo mga ka-farmer na para maiwasan natin ang sakit ng isip ay yung iwasan natin kung tayo ang nag-aalaga ng ating mga baboy ay unang-una rito ay yung iwasan natin kumain muna sa ngayon ng karne ng baboy na binili lang sa palengke kasi diyan nagsisimula ang hawaan. Pag kumain tayo diyan, hindi natin alam kung yung baboy na yan na kinatay at ibininta diyan ay wala bang sakit yan o ano, hindi natin alam. Kung tayo ang nag-aalaga, hindi sa muna tayo kakain ng karne ng baboy para hindi natin mahawaan yung ating mga alagang baboy. Kung sakali man na tayo ay nakakain ng karne at hindi talaga naiwasan, ay make sure na pag pumunta ka sa iyong baboy o sa iyong kulungan magbigay ng pagkain, ay make sure na makaligo ka muna at magpapalit ng damit. Same din yan mga ka-farmer sa yung biosecurity. Kung sino-sino lang ang pumunta sa ating kulungan, tumitingin sa ating baboy, hindi man natin yun maiwasan. Restrict tayo dyan kasi limited lang talaga ang ating papasukin kasi hindi natin alam din kung sila mismo ay kumakain rin ng baboy o karne ng baboy, hindi natin alam, mahawa ng yung ating alagang baboy. Yun mga ka-farmer, para maiwasan natin ang ASF kasi hindi biro ang pag-aalaga ng baboy mga ka-farmer. Ano talaga yan, nangangailangan ng kapital o sabihin na natin nga mag-aalaga ka lang ng isa o dalawang biik ang inalagaan mo, hindi talaga biro ang puhunan dyan. Kaya mas mainam talaga na maingat tayo. Although sa ngayon wala pang gamot na binibigay ang ating gobyerno sa ASF, pero tayo na lang sa ating sarili ang mag-prevent kung ano ang ating mga gagawin. Kasi pag natamaan ng ASF ang ating mga baboy ay wala na talaga pag-asa yan. At saka kung tayo man sa ating area ay hindi tayo matatamaan, yung ating mga kapitbahay ay natatamaan yung kanilang mga baboy, at kung ang ating mga baboy man ay napakahigpit talaga sa biosecurity na ating ini-implement sa ating kulungan, tayo rin ang magbe-benefits mga ka-farmer. Kasi pag once dumating yung time na mag-normal na yung paligid, wala nang ASF, babalik sa normal yung presyo ng baboy at tataas yung presyo. Ikaw rin ang mag-benefits dyan mga ka-farmer. At yung isa rin mga ka-farmer ay yung dapat lagyan natin ng prevention. Lagyan natin ng net yung ating mga kulungan. O hindi man net, yung lalagyan natin yung kahit anong pang taboy ng langaw, kasi itong langaw mga ka-farmer ay isa ito sa carrier ng sakit na ASF. Kasi yung langaw, pag nakadapo dyan sa baboy na mahina, may sakit, dapo dyan at dilipad siya, kung matsambahan na yung kulungan mo ang madadapuan niya, yung baboy mo ang madadapuan niya, isa yan sa napaka delikado mga ka-farmer. Dapat talaga yung kung ano ang ating gagawin na para hindi maraming langaw yung ating paligid, gagawin natin nang sa gayon ay
makaiwas tayo sa sakit nga ESF. Kasi yung ESF talaga ay napaka ano yan eh, parang COVID din yan, fever killer talaga kung tawagin natin. Yan lang mga farmer, thank you.